Okay na po? Hello? Okay na? Thank you. Pasensya na po kung hindi po na nakasagot siya. Anyway, purihin po ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming dakila, makapangyarihan sa lahat, karapat dapat na po Diyos at tumanggap ng lahat ng papuri at pagsamba, Ama. Maraming salamat po Diyos sa pagkakataon po na ito. Salamat po sa iyong presensya na siya po nasa amin, Panginoon, sa aming puso, sa aming kalagitnaan. At hinahayaan po namin na ikaw magpatuloy mo Diyos na siyang kumilos, na siyang mangusap po sa aming lahat, sa aming pakikinig ng inyong pong mga salita. Ididulog po namin ang mga pag-aaralan po namin. O Diyos, pangunahan po at paunawa mo po sa aming lahat ng sagay mo Diyos. Bawat isa po sa amin po Diyos ay alis po sa gawain po na ito na lubos po pinagpapala Panginoon. Maraming salamat po Diyos at hayaan mo Panginoon ang iyong lingkod ay maging kasangkapan mo lamang po Diyos para ibahagi ang mga mensahe at lubos po kaming mapagpala ngayong araw at alam po namin ang gusto niya at nagkinang bagay na ito sa aming mga luwas. Salamat po Diyos sa pagpapago. Salamat po sa mga pagpapala at mga biyaya at dalawang na inyong po sa inyo. Minsan pa o Diyos, ay naman po lahat ng pagpuri at pasalamat sa ngalan ng Panginoon Jesus. Amen and amen. So hindi na po natin patatagalin mga kapatid. Pag-aaralan po natin ang salita po ng Diyos na hapon po sa aklat po ng Lucas mula po sa 17 kapitulo. Isa po tayo sa verse 22. Verse 22 po tayo mag-umpisa. Hallelujah. Ito po ay may pamagat na ingatan natin ang kaligtasan ating tinanggap. Ayan. So, praise the Lord. Lahat po tayo mga kapatid na tumanggap po sa ating Panginoon Jesus at tumanggap po ng kanyang kaligtasan. Kaligtasan mula sa ating Diyos. Ay meron po tayong responsibilidad upang pangalagaan at mag-ingatan po ang kaligtasan tinanggap natin po sa Kanya. At ito po ay napakahalaga mga kapatid. Kaya ito rin po ang dahilan kung bakit po tayo nagpapatuloy, nag-aaral po ng kanyang mga salita. Ito po ang dahilan kung bakit po tayo patuloy na nagbabasa at nakikinig at nagpupuri, sumasamba sa ating Panginoon. Dahil ang kaligtasan po, mga kapatid, ay mahalagang pag-ingatan po natin yan hanggang sa huling sandali ng ating buhay o hanggang sa huling yugto ng pagbabalik ng ating Panginoon. Nawa ay madatnan po tayo na nag-aaral po sa ating pananampalataya. Dahil hindi po pwede mga kapatid na tayo po ay mahina sa pananampalataya. Palad po tayo sa kabila po ng mga pinagdadaanan po natin mga panahon, masamang panahon ay nagsasamba pa rin po tayo sa ating Panginoon. Okay, balikan po natin yun. Sorry po sa... Okay, balikan po natin yung salita ng Panginoon. Basahin po natin yun. Pagkatapos, sinabi niya sa mga tagasunod niya, sino po siya? Ang ating Panginoon Jesus. So ito po ang sabi niya sa kanyang mga tagasunod. Darating ang panahon na gugustuhin ninyong makita po na anak ng tao kahit isang araw lang, pero hindi pa iyon mangyayari. Bakit po? Dahil meron pong nakatakdang panahon, meron pong nakatakdang oras sa pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. Hindi po natin po pwedeng pabilisin, hindi po natin po pwedeng pabagalin, kasi meron po siyang tamang ating tinakdang oras ng kanyang pagbabalik. Okay? Next. May mga magsasabi sa inyo, naroon siya o nandito siya. Huwag kayong sasama sa kanila para hanapin ako. Mismo ang ating Panginoon Jesus ang nagsasabi nito sa kanya po mga tagasunod. At kabilang na rin po tayo diyan mga kapatid. Tayo po'y binabalaan ng Diyos at sinasabihan na huwag po tayong basta sasama o huwag tayong sasama sa mga nagsasabi na naroon siya o narito siya. Dahil nga po hindi po natin alam kung kailan po darating ang Panginoon. Hindi po natin alam
eksaktong oras, eksaktong araw, buwan, o taon kung darating po siya. Yan din po ay dahil po sa hindi po natin alam, magsilabasan po ang napakarami po mga ang mga nagtutulong, mga propeta, at magsabi na andun siya, andito siya. Pero ang Panginoong Jesus Cristo ang nagsasabi sa ating mga na huwag natin paniwalaan, huwag tayo basta magpapaniwala sa mga nagsasabi sapagkat, masahin po natin ang sumunod po na verse po yan, sapagkat sa niya ako na anak ng tao ay babalik na tulad ng kidlat na nagliliwanag sa buong kalangitan. Ganyan po ang pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. Wala pong nakakaalam at hindi po natin kasi napakabilis po. Iba yung kidlat, hindi po natin alam kung saan po siya babagsak, hindi po natin siya alam kung saan siya manggagaling, mag-umpisa. Ganyan po inilarawan ng Panginoon Jesus ang araw ng kanyang pagbabalik. Wala pong nakakaalam. Kaya ang pinakamahalaga po dito, kung ang kanyang mga tagasunod doon, kasama pa niya mismo sa physical, ay binabalaan po niya, sinasabihan yan sa mga bagay po na ito. Naway, ganun din po sa atin, kung mas lalo po sa atin ngayon, mga kapatid. Hindi nga po natin siya kasama physical. Pero alam po natin at tayo po ay nananabing nag-ahantay sa kanyang pagbabalik. So, ano po ginagawa po natin? Tayo po ay nag-ahantay. Nananalangin, patuloy na sumasama sa Diyos at nabasa po ng kanyang mga salita at nakikinig ng kanyang mga salita. Yan po ang mga bagay na kailangan po natin ginagawa at patuloy na ginagawa habang tayo po ay nag-ahantay sa ating yung completeness po ng ating kaligtasan. Dahil darating po muli ang Panginoon upang dalhin ang mga anak niya patuloy na naging tapat sa pananampalataya po sa Diyos. So, pinakailangan po nagtatapatan po sa atin habang tayo po ay nag-aantay sa pagbabalik po ng ating Panginoon. Amen? So, napakabilis po. Parang kidlat yung pagbalik ng ating Diyos. Na hindi po natin alam kung sa araw ng banda, kung sa north ba, kung sa west, kung sa east, kung sa south. At makikita po yan ng buong sanlibutan. Makikita po lahat ng tao yung kanya pong pagbabalik. Ngunit napakabilis po ito. Okay. Verse 25 po tayo. Ngunit kailangan muna akong dumanas ng maraming hirap at itakwil ng henerasyon ito. Sapagkat ang Panginoong Jesus po ay nandun pa po noon sa panahon po na nakasama po ng kanyang mga tagasunod. Kaya sinabi po niya, at nangyari na nga po ito, mga kapatid, nung siya po ay, ang ating Panginoong Jesus ay pinakusahan, nung siya po ay tinakwil, nung siya po ay tinampon ng mga Roman soldiers, doon nga po pinabuhat po sa kanya yung kahoy na krus hanggang sa nila po doon sa undok. At siya ipinako sa krus at namatay po ang ating Panginoon Jesus. Ito po ay nangyari na mga kapatid. Siya po ay namatay at siya po ay inilibing at muli po siya nabuhay hanggang siya po ay bumalik. Sorry, biglang nagtuloy yung internet na wala. Sorry po mga kapatid, I hope okay lang po kayo dyan. Okay.
So pagpatuloy po natin yung aking sinasabi. No? So ang ating Panginoong Jesus nga po ay inakusahan, siya na po ay namatay para po sa ating lahat sa kabayaran po ng ating mga kasalanan. At yan po ang dapat natin pinagpapasalamat. Dahil kung hindi po namatay ang ating Panginoong Jesus, na hindi po bunuhos yung kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo, ay wala po tayong kaligtasan tatanggap. Tayo po ay patuloy na bumuhay sa kasalanan. Subalit yun ang kabutihan ng ating Diyos na patuloy po natin paghawakan at paghinatan. Ang kaligtasan po natin ay nakasalalay po sa kamay ng ating Diyos. Wala na po ibang makapagliligtas sa atin kundi ang ating Panginoon Jesus po lamang. Okay, pagpatuloy po natin ang verse 26. Yan. Now, nagbigay po ang Panginoong Jesus ng mga babala at palatandaan kung ano po yung mga kaganapang mangyayari sa araw ng muli po niyang pagbabalik. At sinabi nga po niya dyan, sabi niya, kung ano ang mga ginawa ng mga tao noong kapanahunan ni Noe, ay ganoon din ang gagawin ng mga tao sa araw ng pagbabalik po na anak ng tao. Subukan po natin lumingon sa ating kapaligiran, mga kapatid, at obserbahan po natin ang mga kaganapang ginagawa po ng tao sa bawat araw. Di po ba'y ganun at ganun din po? Kaya hindi mo magkakamali ang salita po ng Diyos, lalo-lalo na po ang ating Panginoong Jesus, sa pagsasabi po niya na kung ano po yung mga gawain ng mga tao sa panahon ni Noah, ay ganun din po ang ginagawa ng mga tao ngayon. So, ibig sabihin, yung pagbabalik ng ating Panginoong Jesus ay malaki. Hindi nga lang po natin alam. Yung ang problema po natin na hindi po natin alam kung ano pong araw at kung ano pong oras. Kaya lagi po tayo magandang. Pagpatuloy nga po natin basahin yung sumunod po na verse 2. Sabi niya, sa panahon nga ni Noe, wala silang inaatupag kundi ang magsaya. Di po ba? Ganyan ang gustong-gusto ng mga tao ngayon. Pagka sinasabi mo, gawain. Pagka iniimbita mo sa mga pagtitipon para sa pagsamba, pagpupuri sa Diyos, napakahirap kung mag-imbita ng mga tao. Pero kung mga pagsasaya, kainan, mga selebrasyon, mga birthdays, ganyan, pista, napakadali po yayain ng mga tao. Sabi pa niya dyan, nagkainan sila, nag-iinuman at nag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Dumating ang baha at nalunod sila lahat. Yan po ang pinakamasakit po ng pangyayari. At maaaring mangyari dito sa buhay po ng bawat isa po sa akin. Wag po natin isang gabi at wag po natin malimutin yung pagbibigay babala po ng salita po ng Diyos. Dahil po ito po ito mga kapatid na nagaganap po kayo. Tingnan po ang ginagawa po ng mga tao, mas ninanais, ginugusto pa po nilang gumawa ng mga bagay po na lahat po dyan. Nag-iinuman, nagsasayahan, nagkakainan sila. At ang masaklap, hindi po nila inaalintanan, hindi po nila binibigyang pansin, bigla-bigla po dumating po ang bahat, sila po yung nalulog na. Ilan po lamang po ang pumasok po sa ako, ilan lamang po sila, ang pamilya lamang po nila. Eh, ganyan po mga kapatid. Binalaan na po tayo dito ng ating Panginoon. Tayo din po ay nag-aantay sa Kanya kung pagbabalik. At nag-aantay din po ang langit para po sa atin. Kaya kung gusto po natin talaga na tayo makapasok po sa kaharian po ng Diyos sa langit po dahil sa presensya po ng ating Panginoon. At patuloy po tayo sa katapanan sa ating Panginoon. Nabasahin pa po natin ang mga sumunod pa na sinabi ko dyan. Verse 28. Ganoon din noong kapanahunan ni Lot. Isa pa po itong inihalimbawa po ng ating Panginoon. Sabi niya, ang mga tao noon nagkakainan, nag-iinuman, nagdenegosyo, nagsasaka, at nagtatayo ng mga bahay. Di ba ganyan din, at ganyan na ganyan din po ang mga nangyayari po ngayon, di ba? So hindi po malayo na ito po mga palatandaan, mga tatanda na sinabi ng ating Panginoon Jesus, nakikita po natin sa ating mga mata itong mga nagaganap po na ito.
Ito po'y nagpapatunay at nagsasabi na malapit po yung pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Patuloy pa po natin basahin. Right? Hanggang sa araw na umalis si Lot sa Sodom, at pagkatapos umulan ng apoy at asupre mula sa langit at namatay silang lahat doon sa Sodom. Tingnan niyo po mga kapatid. Kung sa panahon po ni Noah ay nagkaroon po ng matinding baha, ngayon naman sa panahon po ni Lot sa Sodom and Gomorrah, kita po ng Diyos kung gaano po kasama ang gawain ng mga tao doon. Wala man lang po yung taong nagkaroon ng takot sa Diyos, hindi si Lot lamang mga kapatid. At sabi niya dyan, umulan ng apoy at supring mula sa langit at namatay silang lahat. Ito po ay mga naghanap po, mga kapatid. Ito po ay nai-record po sa Biblia para may paalala po sa atin na kailangan po ayusin po natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya sabi niya, ganyan din ang magyayari sa araw ng pagbabalik ko na anak ng tao. Punta na lang po tayo mula sa Luke chapter 21. Para hindi ko po siya tayo matagalan dyan. Doon na lang po tayo sa Luke 21 verse 34 hanggang verse 56. Dito po tayo magtatapos sa ating pag-aaral mga kapatid. No. Sabi niya, kaya mag-ingat kayo na huwag mawili sa kalayawan, sa paglalasing, sa pagkaabala sa inyong kabuhayan, at baka biglang dumating ang araw. Ano po ba itong tinutukoy na araw, yung pagbabalik po ng ating Diyos? Paulit-ulit po, pinapaalalahanan po tayong lahat, mga minamahal po mga kapatid, na pag-ingatan po natin ang ating buhay, anong-lalo na po yung kaligtasan natin. Alam niyo po, isa pong punto kung bakit po ito sinasabi ng ating Panginoon Jesus at salita po ng Diyos sa atin, upang yung ating tinanggap na kaligtasan sa Kanya ay ating patuloyin. Amen? Hindi po kalupuan at nilalangis ng Diyos na ang isa man sa atin ay mapunta po doon sa walang hanggang paghihirap. Ang gusto at nais po ng Diyos, tayo po ay maibalik po sa Kanya, madala po tayo sa Kanyang pagkahalan. Yan po ang tayong pag-asang-asang ng Diyos po sa Kanya. Now, ngayon po ang kapanahunan, mga kapatid, para tayo po'y naghahanda at pinag-iingatan po yung ating kaligtasan ng Diyos sa ating Panginoon. By the way, bago ko po tapusin at ipagpatuloy ito, matanong ko nga lang po sa ating mga kapatid, meron po bang mga bago at meron po bang mga hindi pa po tumanggap sa Panginoon bilang Diyos at personal na Diyos at tagapagligtas po sa atin? Honestly po mga kapatid, kung meron pa po sa atin ang hindi pa po na-lead sa sinner's prayer at kaya tutulungan po namin kayo para tanggapin po natin ang ating Panginoon. So, sa simple po panalangin, meron po ba sa atin dito para wala po akong mamiss at hindi po masayang? Baka meron po sa inyo, may mga bago po ba dyan na umaaten at hindi pa po nakatanggap sa ating Panginoong Jesus bilang personal po na tagapagligtas? Pwede po ba pagkitaas natin ang ating kamay? Kung meron po, huwag po kayong mahiya. So, ibig sabihin, katihan po at nakatin na po tayo. Anyway, ang sinasabi po natin dito, mga kapatid, napaka-importante po yung kaligtasan na tinanggap na po natin. Sapagat wala naman po nagtaas sa atin, kung meron po sa inyo dyan na hindi po nakatanggap sa Panginoon. So sige, dito na po. Kung bakit po sinasabi sa atin ito, sa salita ng Diyos, ay upang mapag-ingatan na po natin yung kaligtasan na yan na ating tinanggap. Amen? Napakahalaga po yan, mga kapatid. Huwag po tayong bibitaw sa ating Panginoon. Hanggang sa wakas, o sana hanggang sa pagdating po niya, kung tayo po buhay pa, ay nakakapit po tayo sa ating Panginoon. Balikan lang po natin yung mga pangulitong verses po natin doon.
Kaya sabi niya, kaya maging handa kayo sa lahat ng oras. O, di ba? Sa lahat daw po ng oras ay maging handa po tayo. Saan man po tayo, ano man po ating ginagawa ay malinaw po sana sa ating diwa, sa ating kaisipan, sa ating puso, na meron pong Diyos at meron Panginoon na babalik at babalik po para po sa atin. Pinag-iingat po tayo na hindi po tayo muling babalik sa mga gawain ng kasamaan. Sabi niya, palagi kayong manalangin upang magkaroon kayo ng lakas na mapagtagumpayan ang lahat ng mangyayaring kahirapan. Hallelujah. Praise the Lord. Kasi binibigyan mo ng Panginoon yung eksaktong bagay na gagawin po natin. Sabi niya, manalangin kayo upang mapaglabanan po natin ang mga bagay mo na dumarang sa atin. Kailangan po natin yan, mga kapatid. Ano? So sa oras po na ito, sa araw po na ito, naway alalahanin po natin ito pong mga pagpapaalala po ng ating Panginoong Jesus mismo sa atin. Ito po ay napakahalaga para sa pag-iingat natin ng ating buhay, lalong-lalo na po sa ating kaligtasan tinanggap sa ating Diyos. Amen? So, ikaw na po iniligtas, kapatid. Ikaw ay nakakilala po sa ating Diyos, tumanggap po sa Kanya bilang Panginoon mo tagapagligtas. Naranasan po yung kabutihan mo niya, dyan po sa loob. Huwag na po tayong bibitaw. Amen? Huwag na po tayong aalis. Huwag na po tayong tatalibon. Itanim po natin sa ating puso at sa ating isip, ito po mga salita po ng Diyos. Ito po ang mag-aalala sa atin. Ito po ang magsisilubo sa atin. Sa ating kaligtasan. Sana kapag lumabas po tayo dyan at nakalaya po kayo, huwag na po natin balikan ang mga bagay kung saan kung nagdala po sa atin yan. Na nagpahamak po sa atin. Nawa yung pagbabago ay tuloy-tuloy. Hindi po sana panandalian lamang po, hindi lamang po sana temporaryo. Amen? At mga kapatid, patuloy po namin kayong iniimbitahan at patuloy po namin kayong sinasabihan na dalong po tayo sa mga gawain. Nawa hindi po kayo nagsasawa, hindi po kayo umaalis sa gawain. At yan, ito po ang kailangan po natin. Kahit sa mga panahon po na ngayon na may mga bagyong dumaraan, kailangan po natin ang salita po ng Diyos para magpapalakas po sa atin. At yun nga po, yung panghuli po niyang paalala sa atin, manalangin po tayo at magbantay dahil ang mga oras at panahon, ang ating Diyos, ating Panginoong Jesus ay magbabalik para sa atin. Pag-ingatan po natin lahat ang kaligtasang tinanggap po natin sa ating Diyos. Amen po ba? Hallelujah. Purihin po ang Diyos at manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po muli sa mga salita mo na ipahayag sa sandali po ito. Naway hindi po ito masayang at pinahinggan at sa po namin tayo at lalakas po sa isa. Kundi ito po ay manatiling buhay sa aming mga diwa, mananatiling buhay sa aming mga puso, at sikapin po namin lakaran at ipamuhay ang iyong po mga salita. Panginoon, salamat po sa kaligtasan inyong po iginawat po sa amin. Nawa ito po hindi po pakaingatan sa aming lahat, at dalangin po namin na sa aming pang-araw-araw na buhay o Diyos, ay tulungan niyo kami upang makasunod sa inyong pong mga kalooban, sa inyong mga ipinag-uutos, sa inyong pong mga salita. At salamat, Panginoon, naway, bigyan mo pa po kami, Panginoon, ng paghahangat, ng pag-aasasam, at lagi pong pagkabuhaw sa inyong pong mga salita, upang sa bawat pagtitipon, kami pong lahat ay patuloy natin malo. Pinataas ko po ang lahat ng mga kapatirang Diyos po ng Diyos. Ikaw po ang nakakalam ng kanilang mga puso at mga sitwasyon at kanilang mga buhay sa mga sandali po. O Diyos, maraming salamat na hindi ka po nagkukulang
at inaantay mo lamang po itong mga anak mo at bawat isa po sa amin na lumapit po sa iyo, Diyos, upang inulong ang lahat ng aming mga pinagdaraanan. Salamat po, Diyos, na lagi kang handa na magpala sa iyo po mga anak. Maraming salamat at pagpalain mo pumuli, patuloy mo ibuhos at magbiyaya sa bawat isa. Maraming salamat po, Diyos. Ito po ang aming dalangin naman sa tanging pangalan mo lamang aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Maraming salamat.